Tayo na't gumaling sa grammar, English Grammar Review with Learning Buddy. Number 1, he blank very hard. A, work. B, works. Or C, working. Sa rule ng subject and verb agreement, ang subject, kapag siya ay singular, dapat ang verb ay pang-singular din ang form. Kapag ang subject ay plural, dapat ang verb ay pang-plural din ang form. Dito, susundin natin yon. Alin bang dapat natin isagot? Work, works, or working? Definitely, hindi natin isasagot sa letter C dahil walang nauunang verb or tinatawag natin na auxiliary verb or primary verb. Dito na lang sa dalawa tayo mamimili. Work ba or works? Ang subject natin ay he at ang bilang niya ay isa. The subject is singular. Ang tense na ating pagpipilian ay parehong nasa present form. Yung isa ay tinatawag natin na present form and or base form plural, samantalang yung isa ay tinatawag nating S form. Ano bang pinagkaiba nila? Yung walang S, ginagamit natin yan para sa plural subjects kasama na yung salitang I and you. Samantalang yung may S, ginagamit natin para sa singular subjects kagaya ng it, he, she, at iba pang mga singular nouns. So, ang sagot natin dito sa number 1 is works. He works very hard. Number 2, he is blank very hard. A, work. B, works. C, working. Or D, work. Ang clue natin sa sentence na ito ay yung salitang is. Tinatawag natin yan na helping verb. According sa rule, sa grammar, kapag may nakikita tayong is, was, were, pati na rin yung are, ang susunod na base form na verb ay dapat nasa ing. Kasi ang tense na pinag-uusapan kapag ganito ang structure is yung tinatawag na present continuous. Now, dito, alin ba ang dapat na isagot? Alin bang may ing? Siyempre yung letter C. He is working very hard. Alright? Next, number 3. He has blank very hard. A, work. B, works. C, working. Or D, work. Ang clue natin dito ay yung helping verb or auxiliary verb na has. Dito naman, kapag nakikita natin ang has, have, pati na rin yung salitang had, laging iisipin na dapat ang susunod na main verb ay nasa past participle. Pag sinabang past participle, ito yung tinatawag natin na verb na pandiwari. Or pandiwang, tinatawag na pandiwari. Alin ba dito ang nasa past participle? Siyempre, yung letter A, hindi siya past participle. Siya ay tinatawag na base form or tinatawag natin na verb 1. Ang works naman ay tinatawag natin na S form or tinatawag natin na verb 5. Ang working ay nasa ing form, tinatawag natin na verb 4. Ang sagot natin ay yung verb 3 kasi siya ang past participle ng salitang work. So, he has worked very hard. That's the correct answer. How about number 4? He doesn't blank very hard. A, work. B, works. C, working. Or D, work. Ang clue naman sa sentence na ito ay ang salitang doesn't. Ang rule naman dito sa ganitong structure, pag nakita mo yung salitang do, does, at did, pati na rin yung mga negative forms nila na don't, doesn't, at didn't, dapat ang susunod dyan na main verb ay nasa base form. Ano ba yung base form? Yun yung verb 1. Alin ba sa kanila ang base form? A, work. B, works. C, working. Or D, work. Sinabi na natin dito sa number 3. Ang base form is yung walang S. Walang ed, walang ing, ibig sabihin walang conjugation. Tama. Ang sagot ay A. He doesn't work very hard. Pwede ka bang gumawa ng sentence kagaya ng structure number 4? Share in the comments.